Hello there and welcome back to our channel, Our Joyful Journey Canada. Ayan, so diretso na tayo sa ating topic. So nagparamdam na nga na talagang tuloy na ang pag-open ng caregiving or enhanced caregiving pilot program na PR on arrival. So, ito nga ay in-announce last year na magkakaroon ng PR on arrival, no? So, tingnan natin kung ano ba yung magkakaroon kaya ito ng effect dito sa aming mga nandito. Kasi as we all know, ay napakarami pa rin talagang mga backlogs, no? From 2019 na mga aplikante up to ngayon, no? So 37,000 yan. So I think beyond 2019, mas maluma pa na mga applications ay andyan pa rin sa system na hindi pa rin na-approve or nabubuksan man lang. So ayan, tingnan natin kung may mga advantages pa ito kung pagbubukas na tong program na to or disadvantage. So, mamaya i-cover natin yan, So, first, tingnan muna natin, yung in my personal experience, ako po ay under HCCP or Home Child Care Provider na inopen noong 2019. So, ito po ay may kasama siyang isa pa yung HSW or Home Support Worker. So, ako po ay nagpasa ng aking papeles ng 2019. I think about November of 2019 na ako nag-submit ng aking mga papers, no? Ano-ano ba yung mga una kong sinubmit dito? So, yung credentials ko, yung sa WES, no, sa work experience, and yung IELTS. So, yung tatlo na yan ang naunang hiningi, and then pandemic hit 2020, tapos 2022 walang galaw ang papel. 2023 na lang nagkaroon ng paggalaw, kaya naman nung time na yon, nun kami nagkaroon ng request for medical and biometrics. Kaya 2023 din kami napunta dito. So just imagine now, from 2019 to 2023, 19, 20, 21, 22, 23, 4 na taon din yon. Pero kasi nga naman ay may pandemic during yung 2 taon doon ay pandemic. So I think ito from the application to yung mag-grant na pwede ka na mag-enter dito as a PR, mga around given yung mga backlogs, pinakamabilis siguro yung 1 taon na magpa-process kayo ng mga papers ninyo. So syempre ako naman, hindi naman po ako isang immigration consultant. Maaring may pagbabago din itong mga to, kung maaaring mas mabilis, maaaring mas matagal, katulad nung sa amin, no? Pero I think ngayon, pwede din nating masabing mas matatagalan kasi marami nga pong backlogs at sinabayan pa nung kakat, no, or planong pagtanggal ng 3,300 na mga empleyado under sa immigration. So syempre ifa-factor in din natin yan doon sa bilis nung pagpoproseso natin ng papeles. Okay, so again, yun yung stage 1, yung pinasa mo na yung credentials, work experience, IELTS, and then yung medical, biometrics, ayan. Then after nun, bibigyan ka na ng eligibility letter for PR. So nakalagay doon na you met the requirements for ganto, therefore ikaw ay eligible na for PR. Ganyan nga, So yun yung sa amin ito, and then yung letter of introduction, which is yung dalawa na yun yung usual na hinahanap ng immigration officer sa Pilipinas before. So yun yung pinakita namin. Pero kayo, of course, I think kailangan nyo pa rin yun, yung eligibility letter ng PR, tapos yung letter of introduction. So ayun, and then pag andito ka na, andun na nga yung stage 2, eto yung magigain ka na ng experience mo. So dati 2 years ito, and then naging 1 year na lang, and pinaikli na lang din, naging 6 months na lang. I think kaya nila pinabilis yun para siguro, and then sa kanila tinapos, diba? Para siguro mai-process na lahat ng mga nasa old system. Sana naman ganun, para pag after na ng mga nasa old system ay masimulan na yung mga pagpoproseso ng mga PR on arrival. So again, ang PR on arrival ay parang under yan doon sa immigration plans nila ng 2024 to 2026. So I'm not sure kung
kailan, siguro hanggang 2026 ang pagpaproseso ng paper, tapos 2027 I think yun ang pag-land dito sa Canada nung mga PR na yan. So, syempre, ito po ay puro mga ano lang din to, no? Puro mga assumptions ko lang din ito. Based dito sa mga nagagather natin na information ngayon about sa mga pagbabawas ng mga immigration, sa mga trabaho dyan under sa immigration. Tapos, yung mga backlogs dito sa amin. Tsaka, in overall, sa backlogs ng immigration, napakarami din pa rin yan. Million pa rin, no? So, ayun na nga. So, tingnan natin itong enhanced caregiving pathway na PR on arrival. Ano bang magiging implication na to? Ano bang effect nito dito sa amin ng mga naririto? So, andyan yung unang-una maiisip natin na syempre baka bumagal lalo yung proseso ng mga naiwan dito. Kasi sabi nga natin, 37,000 backlogs dito lang mismo sa caregiving sector ang hindi pa napoproseso, tapos idadagdag pa itong mga panibagong papasok na ito. Syempre ultimately ay gagamit yan ng resources sa immigration, 'di ba? So instead na yung mga tao na nakafocus doon sa pagpoproseso ng papel ng mga nandito na ay mahahati yung kanilang manpower o yung kanilang oras, yung kanilang resources doon sa mga papasok muli. So ayan. Or pwede din naman na mas mapabilis yung pagpoproseso ng mga papeles na nandito. So, ako gusto kong isipin na ganun, kasi syempre, hindi pwedeng puro sa negative side lang tayo titingin. Ako kasi, mas gusto kong tingnan yung positive and negative side. Laging may ganyan eh. So, wag tayong mag-focus lang doon sa negative side. Maaring, pwede din siyang bumilis, kasi pwede ding tapusin muna nila karamihan ng mga nandito pa na backlogs bago nila simulan yung pagpoproseso ng mga papeles ng mga susunod na magiging caregivers, o yung dito nga sa PR on arrival pathway. So, yan, dalawa yan, no? Ano pa? Possible na maiwanan yung dati. May mga nakarating na dito na PR, which is yung pinaka masakit na mangyayari, na syempre given na unang na-launch tong program na to, parang dapat lang naman sana mas mauunang ma-PR yung mga nandito. Pero kung ang mangyayari nga ay meron ng mga makakarating na PR dito, tas ang dami pa na nandun sa programa. So parang yun nga yung hindi magandang effect din ito, Or sabi ko nga, tatapusin na muna nila bago pa may dumating. Baka ma-expedite, maaaring gumawa sila ng programa para, alam mo yon tayo yung nag-aantay na lang din ng milagro dito, ng mabilis na pagpoproseso ng ganyan. Baka biglang, yun nga, i-expedite nila yung mga andito pa na nag-aantay, bago dumating itong mga PR on arrival na caregivers. Ayan. Kaya lang yung mga issues din ngayon na sinasabi doon sa isa Facebook group namin na ang dami na na agawan sa shift ng mga caregivers dun sa mga home care, Although, ito namang pathway na ito ay private naman ang pagsisilbihan kumbaga or pagre-renderan ng service. Pwede na din silang mag-apply ng hindi private, like for example sa mga home care institutions, sa mga ganyan. At saka kasi nga PR naman sila so kahit anong trabaho pwede na nilang gawin, pwede ring hindi sila maka-apekto doon sa existing na agawan ng shift o na konting trabaho ng mga caregivers na nandito. Kasi nga baka sila, dahil nga sila ay PR at yung mga caregivers na nandito ay bound doon sa trabaho lang na meron sila, at saka ayun nga, pwedeng sa iba sila mag-work,
'di ba? Which is isa pang magiging issue yan na makapagdating dito ay hindi na din sila mag-work as a caregiver, which is the ultimate reason kung bakit sila kinuha dito. So possible din yan. Syempre kasi ano mo naman yan kumbaga choice mo naman yan bilang ikaw ay PR, malaya kang mamili ng kung anong trabaho ang gusto mo. Kung feeling mo hindi pala para sa iyo yung nag-aalaga ng may sakit, naglilinis sa kanya, ng pinagdumihan niya, 'di ba? Kung ayaw mo pala ng ganong trabaho, malaya kang humanap ng trabaho mo. So yun lang yung magiging problema if ever man na PR on arrival na baka umalis din. Kumbaga, may iwanan sa ere yung mga magiging employer nila. So, sana naman hindi kasi syempre, dapat i-regard din nila yun dahil na, alam mo yun, i-honor din nila yung usapan between the two, And, ayun nga, sabi na baka daw ito ay magamit sa kuhanin lang yung mga relatives para maging PR dito, which I don't think na masama yung ganun, no? As long as ginagawa naman nila yung trabaho nila at meron naman talaga silang valid na reason para kuhanin yung kamag-anak nila to take care of their children, to take care of their loved ones na kailangan ng taking care of, diba? Ng pangangalaga. So, wala namang problema yan. Although, hindi pa rin nilalabas ng kung kasama ba sa criteria, dapat hindi relative or dapat relative. But I think, hindi naman, it doesn't really matter kung relative o hindi, Okay. Now, next. Siyempre tayo bilang mga caregivers na nandito, talagang tayo namuhay sa uncertainty and anxiety. Tapos parang sila darating dito, PR na sila kaagad, di ba? So ang saya. Although we don't wish for them to experience the same na mga na-experience natin dito, Pero sana gusto din natin na tayo na mga nandito na lalo na yung mga matatagal na, matapos na itong uncertainty na dinadanas natin. Kasi ang hirap din mentally, na andito ka, hindi mo alam kung anong nag-aantay sa'yo hanggat hindi ka mabigyan ng ng PR. Yun lang talaga yung makakapag-secure, at makakapagbigay ng peace of mind sa iyo, So, ayun. But, sabi ko nga, we don't wish na sila din ay dumaan sa ganitong kahirap na proseso. So, mainam nga na sila ay makakarating dito ng PR kasi magaligtas na sila sa mga ganong sa mga ganong issues. Okay, so tayo naman ng mga hindi pa PR, yun, iwasan natin na mainggit sa kanila. But I think like for example, yung mga ibang na PPR dito na naglaland ng PR, hindi naman tayo naiinggit sa kanila, di ba? Yung mga under ng MPN, ng mga PNP programs, provincial nominates, PR sila pagdating dito, di ba? Pero pagdating ng ganyan, kasi nga, nasa parehong tayo nasa parehong sektor tayo. Tapos, yun. So, iwasan natin na mainggit. Kasi, alam mo yun, pag naiinggit tayo, mas hindi natin nakikita yung blessing ni Lord sa atin, Mas nakakapag-focus tayo sa kung anong meron sa kanila, kung anong dali ng mga magiging proseso para sa kanila. Pero, kung mag-focus tayo sa ano na ba yung naging ko dito. So, unang-una, di ba? Like, for example, kami, andito, may work yung husband ko, o ako kahit papaano, meron din naman. Tapos, sama-sama ang pamilya namin. So, what's more important than that? Di ba, na sama-sama ang ating pamilya na nandito, umuwi yung husband ko, hindi ako nag-aalala. Nung nasa barko siya, minsan, like isang buwan na ganyan hindi siya tumatawag kasi nga ganun nung araw nakakapag-alala talaga yung ganyan, or isang linggo pala na hindi tumatawag, tas isang buwan bago namin siya makita, maka video chat, yung mga ganun, ang hirap din during that time. Tapos ngayon nandito na kami, araw-araw kaming sama-sama kumakain. That's priceless, and then kahit pa paano nakaka-receive naman ng financial subsidy from the government, 'di ba? Tapos, although nagsimula tayo sa one of the most challenging, parang isa sa pinakamagulong state ng Canada,
patuloy tayong lumalago, 'di ba? That's the most important. Nandito pa rin tayo, and that is something that we should be proud of ourselves. So, ayun, doon naman sa mga PR nang darating dito, i-value ninyo yung opportunity na yan sa inyo, no? Kapag kayo ay isa kayo sa mga na-approve na mag-arrive dito as PR, as caregiver. Kasi, yun nga, I think kailangan din naman may genuine need for caregivers dito, no? Yun, wag nyo sasayangin yung yung chance ninyo, tapos ibigay nyo yung kailangang support ng inyong client hangga't kailangan nila, yung mga tao na sumugal din para sa inyo para makapunta kayo dito. So ultimately yun, huwag nyo sisirain yung trust nila, kasi syempre that's the most important. Sila ang rason kung bakit kayo nandito, no? So it's just fitting na ibigay mo naman din yung nararapat para sa kanila. So, ayun, I hope ay kahit naman papaano ay nabigyan ko kayo ng konting inspiration, especially doon sa atin na mga andito pa rin na nag-aantay ng balita. Ayan, so darating din yan, mag-pray lang tayong sabay-sabay, no? So I hope everybody's doing great, and let's all do good, and let's all think positive. O ganyan lang naman, huwag tayo masyadong magpakalula sa mga nababalitaan natin na mga kung ano-ano. Although, okay lang din naman na aware tayo sa nangyayari sa paligid natin. Pero sabi ko, wag tayong magpakalunod, no? Yan. So, let's hope for a better future for all of us. Kung hindi man tayo matuloy dito, let's be thankful pa rin sa opportunity and sa experience na-experience natin dito. Diba? So, thank you again for watching, and God bless us always.